Magandang hapon mga kapatid. So tayo po'y darako na sa ating mensahe sa hapon ito. Ang ating mensahe sa hapon ito ay naiba dun sa mensahe kaninang umaga. Mas mahaba itong mensahe na ito. So ang ating pag-aaralan ay dito sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 11 at ang pinamagat ng ating mensahe, application of faith. So nakita natin sa slides mo natin, may tumatakbo. Hindi naman natin pinag-uusapan rito ang pagiging atleta ng pagtakbo. Pero ang ating pag-aaralan ay may kaugnayan doon. Dahil nilalarawan ng ating buhay bilang mag-Kristyano, bilang isang mahabang pagtakbo kanya. May tinatawag niya long distance run. Kapag tinitignan natin sa takbuhan, at ito'y mahabang takbuhan, ang mga tumatakbo, mataas na pa yan, magaan. Hindi sila mataba, sila'y payat. Para sila'y makapagsurvive sa mahabang takbuhan. Pero kapag ito'y mabilis na pagtakbo, malaki katawan. So ang ating makikita sa ating pag-aaralan, ang ating buhay Kristiyano ay parang isang mahabang pagtakbo kanya, long distance run. Mula lang tayo naging Kristiyano, hanggang sa araw ng ating kamatayan. Yun po, makikita nating larawan ng ating pag-aaralan. Ito pong akalat ng Hebreo, kung meron kayong oras, merong isang pamilyang mag-Kristiyano, ang kailang apelido ay Delk. Sila po'y merong Zoom tuwing Biyernes, alas 9 ng umaga. Kaya sumali naman ako dahil meron ka pa rin matututunan sa pag-aaral at ang pinag-aaral ay aklat ng Hebreo. Nagkataon na nandun na sa 12 chapter po. So ito mga larawan na ito, kung hindi nyo kilala, ito yung nasa Old Testament. Yung una, obviously, si Abraham. Tapos ito magkapatid, si Abel at saka si Cain, na si Cain si Abel ay sinabing may pananampalataya. Yung may Ark, yung si Noah, ito si Moses, siya rin David. Ilan lamang sa mga tao sa Old Testament na sinabing mayroong pananampalataya at sila ay kinasya ng Diyos. Dito sa Hebrews chapter 11, 39 to verse 40, itong mga taong ito ay tinanggap ng Diyos na may kagalakan dahil sila ay may pananampalataya kanya. At ang lahat ng mga ito, yung mga lahat na pinanggit sa Hebrews chapter 11, bagaman pinuri dahil sa kailang pananampalataya, ay hindi nila tinanggap ang pinangako kanya. Itong mga ito, lalo na si Abraham, etc., hindi man nila tinanggap yung pinangako sa kanilang Diyos. Halimbawa si Abraham, hindi niya tinanggap sa kanyang sarili yung lupang ipinangako ng Diyos sa kanya. Pero sila ay sumampalataya pa rin sa Diyos. Yaman na ganda ang Diyos ng lalaking bagay para sa atin upang huwag silang gawing saktal na hiwalay sa atin. Ang pagkakapareho natin sa kanila, katulad natin sila ay sumampalataya sa ating Panginoon. Pero sila nakatingin sa malayo, tayo nakatingin sa ating Panginoon pagkatapos pagganap yung plano ng Diyos. Pero sila nakatingin sa ating Panginoon bago pa naganap yung plano ng Diyos. So sila ay kasama natin na maging sakdal kanya. So yan po ang konteksto niya. Sila ay katulad natin na sumasampalataya kanya. So sila ay saksi. Parang sila nanonood sa atin. So imagine natin ang Hebrews chapter 12 na itong mga taong ito na sumampalataya sa panahon ng Old Testament ay nakatanong sa atin. Parang ito'y sila'y nanonood ng takbuhan. Pero sila'y tapos na. Natapos na yung takbuhan nila. Tayo naman hindi pa. So parang sila'y sinasabi na sa atin, kaya nyo yan, kanya. Dahil kami naranasan din namin yan. Yun ang sinasabi nila. So pupunta tayo sa Hebrews chapter 12, yun ang makikita natin. Kaya takbuhan Parang inilalarawan ng ating buhay Kristiyano bilang isang mahabang takbuhan.
Usahin po natin. Hanggang dito po sa ikalawa. Kaya yabang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Nanda natin ang saksi nakatingin. So sila'y nakatingin sa atin, ganyan. Itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayo may pagtitiis at takbuhin nilagay sa harapan natin. So, ang ating buhay Kristiyano ay nilalarawan bilang isang takbuhan. Dahil parang tayo mga atleta na tumatakbo at makakarating tayo sa hangganan ng ating takbuhan. Pagmasdan natin si Jesus na siya nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. At dahil sa kagalaking nilagay sa kanyang harapan, ay tinis niya ang krus. Hindi na rin talang kahiyan at siya po sa kanan ng trono ng Diyos. So ito ang ating dalawang unang talata na ating titignan. So, parang gano'n. Itong mga taong ito sa Old Testament, na sila'y sumampalataya sa Diyos. At sila'y kinasya ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Parang nagtingin sa atin. So, parang sinasabi nila, kami ganun din ganyan. Kung anong ginagawa na ngayon, hindi nang ginawa namin noon, ganyan. So, sila'y kinasya ng Diyos, ibig sabihin, kung gagawin din natin yung ginawa nila, tayo rin ikakasya ng Diyos. So, sila'y nagsumasaksi sa atin. Parang sinasabi nila, ginawa na namin yan, kaya rin yung gawin ganyan. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng sabihin, hindi natin kaya gawin. Dahil may mga tao na nauna sa atin na nagawa nila ganyan. Pangalawa, hindi kayo nag-iisa. Sa ganyan klaseng ginagawa ninyo kanya, na kayo ay nagtitiis ng iba't ibang mga bagay dahil sa inyong pananampalataya, hindi kayo nag-iisa kanya. Kami rin, naranasan namin yan. Bakit yung sinasabi sa atin? Pangatlo, pwede tayong matuto sa kanila. Ano ba yung ginawa nila? Ano klaseng pagtakbo ginawa nila? Kaya sila kinasya ng Diyos. At sa ganung bagay, meron tayong pagkakaisa. So, hindi ginawa nila, hindi na ating ginagawa. Sito kung makikita natin, isang dahilan, kumisan, ako personal opinion ko lang, ang sumunod si Hebreo, ay siya passion po. Dahil marami sa kanya mga, halimbawa, ito pong pagtakbo na ito ng mga atleta. Ito'y common kay Apostle Paul sa kanyang sulat. Punta tayo sa 1 Corinthians chapter 9. Tandaan natin itong larawan ng pagtakbo bilang buhay ng Kristiyano. Yan din ang sinasabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 9. Basahin natin. Hindi ba yung nalalaman na mga tumatakbo sa isang takbuhan? So ito yung Olympics noong walang panahon. Sabi rito, ay tumatakbo ko lahat, ngunit isa lamang ang tumatagap ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa kahinding paraan upang yon ay inyong mapakawagyan. So in other words, ang ating pagtakbo bilang mga Kristiyano, meron tayong gustong pawagyan kanya. Hindi lang tayo basta tumatakbo. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila yon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo sa walang pagkasira. Kaya ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusutok na hindi gaya ng sumusutok sa hangin. So in other words, sa panahon ni Apostle Paul, meron na rin suntukan siguro. Ay binabakit niya. Ngunit sinusupil ko aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos ng makapangarap sa iba, ako mismo hindi matakbuhan. So hindi nalalarawan ni Apostle Paul ang kanyang pananampalataya bilang isang Kristiyano na parang siya tumatakbo kanya sa isang takbuhan. Gusto ko magwagi kanya. Kaya ako yung nagpipigil sa aking sarili para ako magwagi kanya. Ganun din po sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Ito yung advice niya kay Timoteo. Ginamit din niya yung larawan ng pagtakbo niya sa natin. Sa unang Timoteo chapter 6 verse 12, makipaglaban ka sa mabuting pagkikipaglaban sa pananampalataya
Pangawakan mo ang buhay na walang hanggan at hindi tinawag ka at ipinalig mo mabuting pagpapayag sa harapan na maraming mga saksi. So parang ikay kaya niya ipaglaban na niya. Meron din sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 nung si Apostle Paul ay malapit ng mamatay. Ito lang nasabi niya. Nakipaglaban ako na mabuting pagkikipaglaban. Tapos siya ng aking takbuhin niya. Iningatan kong pananampalataya. So itong larawan ng pagtakbo o para ba athletic contest, common kaya passion po. Ganun din ang sinasabi sa atin sa talatang ito. Para tayo mga atleta kanya, tumatakbo ng mahabang takbuhan, at yung mga nauna sa atin ay ang ating mga saksi kanya. Para sila natin cheering squad. Kaya niyang gawin yan. Naranasan namin yan. Kaya naisulat sa atin yung Hebrews chapter 11, yung mga taong sumampalataya sa panahon ng Old Testament para makatulong sa atin. Ibig sabihin, hindi natin pwede sabihin, tayo lamang ang nakakaranas ng ganyang bagay. May nauna sa atin. At kung sila'y kinasya ng Diyos, dahil sila'y sumampalataya sa Diyos, gayon din tayo. Kaya yun ang sinasabing tayo napapalimutan ng marami saksi. So ilarawan natin sa ating sarili parang nasa stadium tayo at tumatakbo, mababang takbuhan at may nakatingin sa atin. At sila nagsasabi, kaya niyang gawin niya kanya. Kasi naranasan din natin. Parang yung makikita natin larawan sa Hebrews chapter 12, yung mga nauna sa atin. Sa ating takbuhan, dahil ito'y mahabang takbuhan, kailangan tayo may tanggalin. Sabi ko nga, kung tayo ay nagmamasid sa Olympics o sa Asian Games, at pagka dumarating na tayo sa mahabang takbuhan, 10,000 meter na, o kaya yung marathon, ganyan. Mapapasin nyo ang mga nagwawagi ay yung mga taga-Africa. Yung mga payat na mataas. Sila nagwawagi dahil napakagaan nila eh. Dahil sa mahabang takbuhan, hindi mo kailangan maging mabigat. Problema yan pag mabigat ka. Hindi ka makakaabot sa pupuntahan mo. Eh, meron sa yan tatanggalin. Sabi ng sumulat sa Librero, tatanggalin natin. Mas sinasabi niya, mapabigat at ang kasalanan. Itong dalawang bagay nito, hindi sila pareho. Yung isa, pabigat kanya eh. Yung isa, kasalanan kanya. So ito yung dalawang bagay na pinagsama ng sumulat sa Librero kanya. Ang sabi rito, itabi natin o alisin ang mga pabigat sa pagkakasala, madaling bumibilang sa atin. So yung unang sinasabi sa atin, yung pabigat kanya. Pagka tayo, gano'n lang yung katawan mo, at ikay magkikipagtakbo ng mahabang takbuhan, nahihingaling ka lang. Hindi ko alam ba't hindi nag-reduce yung atleta yun. Papahirapan siya. Pagka may into baseball ito eh. Pag na-tag nila yung kalaban nila, hindi ko alam paano tatakbo yan. Pero makikita natin, sabi rito, tanggalin natin yung bigat. Hindi ito kasalanan. Not necessarily. Di ba yung kasalanan eh? Ano ito? Bigat na ito. Ito yung mga bagay na hindi naman necessarily masama siya kailangan sarili. Pero ito yung pumipigil sa ating pagtakbuhan niya. Para ito ay mga bagay na istorbo sa ating kaisipan at panahon. Yun ang sinasabi din sumulat sa Hebreo. May mga bagay na lumulustay sa ating pag-iisip na hindi nang kailangan. O sa ating panahon, kanya. Para tayo mapigilan sa ating pagtakbo, kanya. Kaya tignan natin kung mabigat ka, mahirapan ka. Yan po mga atleta, pag sila naghahanda ng yung malalay long distance run, naglalagay sila ng bigat sa kailang paa. Tapos tatakbo sila. Ibig sabihin, kung madadala nila yung bigat na yun, ma-training yung paa nila na nagdadala ng bigat na yun, kanya, lalakas sa kailang paa. At sila yung makakatiis sa mahabang pagtakbo. Pero sa oras ng mismong takbuhan, tatanggalin nila yun. Dahil maging istorbo sa kanila, kung doon pa rin yung bigat na yun sa kailang paa. So kung luwala ka sa kailang paa, nag-practice sila, pero sa mismong takbuhan, tinatanggal nila yun.
para sila maging magaan as light as possible at sila maging mabilis sa mahabang pagtakbo. Kung nanonood po tayo sa mga ganon, interesting manood sa long distance run. Sa simula, hindi sila mabilis. Mabagal lang sila. Bakit hindi sila mabilis? Pag mabilis sila kagad, mapapagod sila. Hindi sila makakarating sa finish line. Kaya bagal lang sila. Parang nagpuposisyon lang sila eh. Pag malapit na sila doon sa finish line, doon sila bibilis. In other words, inaano na yung kanyang lakas, pinapreserve nila. Minsan yung mananalo, hindi nasa unahan. Nasa uli siya, pero bigla siya bibilis dahil naano niya kanyang lakas. So, yun ang sinasabi sa atin. Bilang mag-Kristiyano, marami tayong ginagawa. Marami tayong iniisip. Kuminsan, naano tayo doon, na-occupy tayo sa mga bagay na yun, na naging sagabal sa ating pagtakbo. O sabi rin sumunod sa Hebreo, alisin natin yung ganyan. Para makakonsentrate tayo sa ating pagtakbo sa ating pananampalataya. Yun ang unang alisin ganyan. Sa pangalawa, yung mismong kasalanan. Alam natin na kasalanan ay masama. Inilabag sa kalooban ng Diyos. Kailangan natin alisin yan. Ito'y mahabang babasahin natin. Ito po si Hebrews sa Ephesians chapter 4, verse 20. Sinasabi rito, kung natuto tayo kay Jesus, kanya. So, ibig sabihin, ang ating basihan, kung sa ating paglago ay sa ating Panginoon. Ngayon, kung natuto kayo kanya, sa ating Panginoon, kanya. Ganito gagawin nyo, kanya. Basahin po natin. Medyo mahaba lang. Pagtsaga natin basahin sa verse 20. Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Jesus Kristo kanya. Kung tunay na siya inyong narinig at tinuruan sa kanya kung paanong katotohanan ay naka Jesus. Siyempre lahat ng mga bagay na ating binabasa, ito'y galing sa ating Panginoon. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay kanya. So, meron tayong inaalis. Yung dati nating paraan ng pamumuhay na tayo na malakad, hindi sa ating Panginoon, kundi sa kalimutan. Alisin yung dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao, na pinasama sa pamamagitan ng pandayang pagnanasa. Mapapasin natin. Ang mga tao, sa natural na paraan, meron tayong pagnanasa. Hindi na masama. Gusto mong lumakas kinabukasan, meron kang pagnanasa matulog. At matutulog ka talaga. Wala kang pagnanasa matulog, hindi ka matutulog. Kailangan tayong kumain. So, binigyan tayo ng pagnanasa na gusto kumain. Kaya nga pag ang tao ay kumain, mamamatay yung tao yun. Meron tayong pagnanasa gusto mo matuto, meron kang pagnanasa matuto. Binigyan tayo ng sexual desire ng Diyos para dumami yung mga tao. Hindi masama yan, nagsasari niya. Pero may sinasabing mapandayang pagnanasa. So, ito yung mga pagnanasa yung diyan sa kalooban ng Diyos. At magbago sa spirito ng inyong pag-iisip. Kapag inaalis natin yung mga bagay, ayon sa dating pamumuhay, nagbabago rin ang ating kaisipan ganyan. Sa paanong paraan. At kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. May bahagi po ng Efeso na sinasabing tayo nilalang kay Kristo Jesus. Ibinabalik ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon yung sinira ng kasalanan. Nung nalangin tayo ng Diyos, tayo nilalang sa kanyang wangis kanya. Pero sinira ng kasalanan kanya. Kaya binabalik nung tayo naging Kristiyano. At kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan at katotohanan. Yung katwiran ng Diyos. Hindi nga ating sariling katwiran. At yung kabanalan, ang ibig sabihin, tayo na bumuhay na hiwalay sa kasalanan at katotohanan. Kaya pagkatapos takwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa sapagkat tayo mga bahagi ng isa't isa. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala, huwag hayaang lubugan ng araw ng inyong galit.
at huwag bigyan ng pagkakataon ng diablo. Ang magnanakaw ay huwag na magnakaw pa, kundi magtrabaho at gawa siya ng mabuti gawa sa pamamagitan ng kanyang sarili magkamay na mabuting bagay, papagsing na may bahagi sa nangangailangan. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi mabuti lamang para sa katitibay ayon sa pangangailangan upang ito'y makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Huwag niyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya tayo tinatakan para sa araw ng pagtubos. Lahat ng pahit, galit, pot, pag-aaway, paninin ng puri ay inyong alisin, pati lahat ng kasamaan. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos, kay Kristo kanya. So ito po yun ang sinasabi ng alisin natin yung kasalanan. Ibig sabihin, nung tayo naging Kristiyano, tinanggal tayo ng Panginoon mula sa tali ng kasalanan, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. So tayong mga Kristiyano, dahil ito'y takbuhin. Takbuhan ito Kung meron kang kasalanan, mabigat ang takbo mo. Meron kang dinadala. So kalisin mo yan para tayo ay mas magaan ang ating pagtakbo ng ating pananampalataya. Ngayon, meron tayong alisin. Pero meron din tayong gagawin. Let us run with endurance. Yung mahalaga sa mahabang takbo ay yung resistensya. Kaya hindi ka agad bibilis magbabagal na ka lang. Inaano mo yung resistensya mo, pinapreserve mo. So kung tayo lumakad na may pagtitiis ibig sabihin, along the way, mayroong mga hadlang na ating haharapin sa ating pagtakbo. Kaya kailangan tayo lumakad na may pagtitiis. At itong pagtitiis, kailangan ng kasanayan. Ibig sabihin, ang pananampalataya natin, yung mga bagay natin nakikita sa Biblia, yung mga halimbawa sa Old Testament, ito'y tumutulong sa atin para tayo magtiis sa niya. So yung mga saksi na tumitingin sa atin, sila nagtiis ng anumang bagay na inarap nila sa kanilang pananampalataya. At si Satanas, gagawin niya lahat ng mga bagay upang tayo ay uminto sa pagtukbo. May ilalagay niya lahat ng hadlang sa ating daan para hindi tayo magtagumpay. So dito nagpapakita sa atin, kailangan natin ng resistensya at pagtitiis kanya. Malabanan natin lahat ng mga bagay na gagawin sa Satanas para hindi tayo magtagumpay sa ating takbuhin. Actually, nangangailangan ng tools na ilalagay natin sa ating sarili. Katulad ng mga atleta. Ang mga atleta nag-ano yan, meron silang nagtitraining sila. Bakit? Sinasanin ng kailang katawan para doon sa kanilang sports. Dahil kung hindi sila magsasanin, hindi sila magtatagumpay. So tayo rin gano'n, meron tayong tools para tayo makapagtiis. Tingnan natin, dito po sa 1 Corinthians chapter 4, verse 12. Basahin natin. Ano itong mga tools na ito? So tingnan natin ang ating pagtakbo, hindi lang para-barabay na pagtakbo. Sabi nga ni Pablo, ito'y pagtakbo na may pagnanasa manalo kanya. Makamtan natin ang ating goal bilang mga Kristiyano. Na kami gumagawa sa pamamagitan ng sarili namin magkamay, bagamat nilalait, sabi niya, ito'y naranasan ng Apostle Paul, sila'y nilalait. Kami ay nagpapala kanya. Bagamat inuusig, ay nagtitiis kami kanya. So marami mga bagay na naranasan ng Apostle Paul, pero hindi kami kanya na numinto. Nilalait kami kanya. Sabi rito ng Apostle Paul, inuusig kami kanya. Pero kami nagtitiis kanya. So tumatakbo pa rin kami, hindi kami huminto, sabi ni Apostle Paul. Pangalawa, ito po sa 2 Timothy, mahaba rin itong babasahin natin. Ito yan, sinabi ni Apostle Paul kay Timothy na isang maharap. Basahin po natin. Sa pangalawang kabanata, 3 talata. Makipagtiis ka na magkahirapan ganyan. Gaya ng mabuting kawan ni Kristo Jesus. Kapag tayo po ay papasok sa military training, katulad namin noon, sa CMT sa college,
Ba't ka pinahirapan? Ba't ginagawa sa iyo? Pinahirapan ka eh. Anong purpose no? Para ikaw'y matuto magtiis, ganyan. Pagdating ng tunay na banal, hindi ka basta susurrender. Hindi kayo lalaban, ganyan. Walang tao na naglilingkod ang nakikisagot sa mga bagay ng buhay na ito. Yung mga kanyang mitiin ay bigyan kasiyahan ang nagtala sa kanya. Ang nagtala sa atin ng Diyos. Ganyan. Kaya hindi tayo nahulubilihan sa mga bagay ng sanlibutan ito. Sino mang manlalaro ay hindi pinuputungan malibang makipagpaligsahan ayon sa lituntunin. Ganyan. So hindi tayo magpawagi kung hindi tayo susunod sa lituntunin ng Diyos. Ang nagsasaka ay nagpapakabakod ay siya munang dapat na magkaroon ng bahagi sa mga bunga kanya. Yung magsasaka, yung kapaguran niya, ay nagbibigay siya kanya ng gantimpala pag nag-harvest siya kanya. Isipin mo ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkakaunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanan mo si Yesu Kristo na muling binuhay mula sa mga patay, mula sa pinili ni David ayon sa aking ebanghelyo. Na dahil sa kanya nagtiis ako ng kahirapan ganyan. Dahil sa Panginoon, nang namatay para sa akin, sabi ni Apostle Paul, ay nagtiis ako ng kahirapan. Maging hanggang sa pagkakataon ng tanikala, na tulad ng isang masamang tao, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos sa kanya. So si Apostle Paul, siya kinakulong. Pero sabi niya, ang salita ng Diyos hindi nagagapos sa kanya. Ako pa rin ang nangaral, sabi ni Apostle Paul. Kaya aking tiniis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kalalatingan na hanggang. Hindi siya nagtiis para sa sarili lang niya. Para di sa iba. Hindi lamang sa aking pangangaral, kundi sa aking halimbawa, sabi ni Apostle Paul. Pangatlo, dito sa Efeso chapter 6, 10-17. Ito pong larawan dito ay larawan ng isang sundalo. Isang sundalong Romano sa panahon ni Apostle Paul. Ano ang dapat isipin ng isang Kristiyano? Sa kauli-ulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon. Paano tayo nagpapalakas sa Panginoon? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa kapangyarihan ng kanyang lakas, ano yung kapangyarihan ng kanyang lakas? Ang salita ng Diyos. Isuot ninyo ang buong kasuotang pagdigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Gagawa lahat talaga ang gagawin ni Satanas. Hindi tayo ituwan ni Satanas. Gagawa siya ng gagawa ng paraan. Sapagkat ang ating pagkikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihan hindi nakikita na nag-ahari sa kalibutan ito, sa kadiliman ito, laban sa mga buong espiritual ng kasamaan ng kalangitan. Ang labanan dito ay labanan ng kaisipan. Isa ang Diyos, ini-influensya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita sa ating kaisipan. Kaya yun ang ginagawa ng kalaban ng Diyos. Sinisira ang ating kaisipan laban sa katotohanan ng Diyos. Kaya kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang makatagal sa araw na masama at tumagawa ninyo lahat ay tumayo matatag. So may defense. Ang sundalo, ang larawan ng sundalo, meron siyang pananggalat laban sa kanyang kaaway. Kaya tumindig kayo at ang inyong mga baywang ay nagbibigkis ng katotohanan ng suot ang baluti ng katwiran. Ganyan. So yung nakikita na dito, defense. Nakasuot sa inyong mga paa, ang pagiganda para sa ebanghelyo ng kapayapaan. So meron ding offense. Nakanda ka niya, pangalang ebanghelyo. Magkasama ang lahat ng mga ito, tagalayan yung karasag ng pananampalataya, na sa pamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy ng palaso ng masama. Nakita natin sa lumang digmaan, di meron mga archer, may mga ano na. Tinatakpan ng mga sundalo, paano siya matama? Yun ang sinasabi rito. May mga palaso na tinitira tayo sa tanas. Meron tayong pananggalan. Ano yun? Ang salita ng Diyos. At ito panghuli. At tagalin yung helmet ng kaligtasan ganyan, o helmet. Defense pa rin yun. Pero meron tayo offense. Ano gagawin din natin? At ang tabak ng Espiritu
sa salita ng Diyos. So ito yung narawan ng isang sundalo. In other words, ang salita ng Diyos, nagtuturo sa atin na labanan, magkaroon tayo ng pananggalang laban sa masama, at labanan natin tayo ng masama, sabi niya Pastor. So meron tayong tools. Makikita natin sa Ephesians chapter 6, 10-17, balik-balik lang yan. Iniba-iba lang ang larawan, pero ipatungkulan sa salita ng Diyos. Yan ang pananggalang natin, yan din ang ating panlaban. Kanya. Laban sa lalang ni Satanas. So meron tayong tools para tayo magkaroon ng pagtitiis sa ating takbuhin. At tulad sa atleta na nagsasanay din tayo. Tayo pinagmamasdan natin ng ating Panginoon. Looking unto Jesus. Pinagmamasdan natin ng Panginoon. Ano bang ginawa ng Panginoon? Siya yung ating halimbawa. Bagamat meron tayong mga saksi noong unang panahon na sumampalataya, pero tayo nakatingin sa ating Panginoon. Basahin natin din sa verse 2. Pagmasdan natin si Jesus na siya nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakan na nilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niyang krus. Hindi nalinta ng kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pagmasdan niyo si Jesus, kanya. Yung sinasabi sa atin. Pagmasdan natin ang ating Panginoon. Bilang halimbawa, siya nagtiis. Hanggang saan? Siya nagtiis hanggang sa krus, hanggang sa kamatayan kanya. Sa krus. At sa kanyang pagtitiis, nagampalan niya, siya binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. At siya rin ang pinagmulan ng kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa kanya. Kaya nagtiis siya. Nagtiis siya ng marami mga bagay. Kung babalik tayo sa Hebreo, anong pinagtiisan niya? Tinis siya yung krus, kamatay sa krus. Tinis din niya ang kahihiyan. Ang kahihiyan na sinasama na namatay kasama ng mga makasalanan na wala naman sa pagkakasala. So, tinis niya yun. So, siya halimbawa sa atin. Pangalawa, siya nakapokus sa kanyang gawain. Ng ating nakapokus sa kanyang gawain. Ang goal ng ating Panginoon, siya tayo kanyang iligtas. Yan ang goal niya. Yan ang kagalakan ng Panginoon. Bagamat siya may pagtitis, ano ang kagalakan niya na tayo maligtas. Ganon din ang ating pagtingin. Saan tayo nakatingin? Nakatingin tayo sa ultimate reward. Ano yun? Langit. Pagka atleta ka, alangan ang tinitignan. Pasilin niya yung mga tumatakbo sa isang takbuhin. Wala siyang tinitignan. So siya nakatingin sa finish line. Wala silang pakilaw kung sa paligid nila. Nakatingin lang sila sa takbuhin nila. Para manalo sila at makarating sa takbuhin. Di ba? So nakapokus sa goal. So yung atleta, ganun siya. Nakapokus siya sa goal. Kaya ang kalaban ng atleta, distraction. Manistorbo siya sa anumang bagay. Inaalis nila yun. Para sila makapokus sa kanilang layunin. Na magtagumpay at manalo. Ganun din tayo. Basahin natin. Dito po sa Lucas, chapter 9. 57 hanggang sa 62. Ano po? Ito ang ating mababasa. Pakahaba ng talatang ito. Kabanata. 57 hanggang 62. Habang naglalakad sila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, "Ako isusunod sa iyo saan ka man magpunta," kanya. At sinabi siya kay Jesus, "Ang mga asong kuba ay may mga lungga, at ang mga ibon sa ipapawid ay may mga puga, subalit ang anak ng tao ay walang mapaghihiligan man lamang ng kanyang ulo." Kanya. So, kung gusto mo sumama, itong manatatan mo kanya. Ako walang permanent titirahan. Subalit, sinabi niya sa iba, "Sumunod ka sa akin." Subalit siya'y sumagot, "Panginoon, hayaan mo muna akong umalis at ilibing ko aking ama." Kanya. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mong ilibing ng mga patay ang kailang sariling patay. Subalit para sa iyo, umayaw ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." At sinabi naman ng isa pa, "Ako'y susunod sa iyo, Panginoon, subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko." Subalit sinabi siya kay Jesus, "Walang sino mang umahawak sa araro
at tumitingin sa mga nasa likuran ng karapat-dapat sa kanan ng Diyos. Ganyan. In other words, walang distraction. Ganyan. Diretso lang tayo. Ipangalan ng kanan ng Diyos, sabi ng ating Panginoon. Meron nilibig ko yung patay, kaya mo ilibig ng patay, sariling patay. Ganyan. Sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoon. Dito po sa Philippians, chapter 4, 8 and 9, ganoon din. Ang mga sasakyan, karamihan, meron silang reverse. Pwede ka bumalik. Pero ang Kristiyano, wala tayong reverse. Yung iniwan mo. Hindi mo na tayong balikan. Ganyan. Basahin natin. Kauli-ulian mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, at kung anumang nararapat papurihan, ay isipin niyo mga bagay nito kanya. Verse 9, ang mga bagay na natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay nito ang gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay isasin niyo kanya. So nakatulong, yun ang dapat ating pagtuunan ng pansin, sabi ni Apostle Paul. Sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, ganoon din. Ang ating pagbabago ay mangyayari kapag nagkaroon tayo ng pagbabago ng ating kaisipan. Tandaan natin, ang ating kaisipan ang kumokontrol sa atin. O nung inisip mo, yung nagagano mo. Pero sa 12, 1 and 2, kaya mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay inyong mga katawan ay isang handog na buhay. Isipin niyo itong katawan na handog na buhay. Kung babalik tayo sa binasa natin sa Ephesians chapter 4, yun ang sinasabi niya. Pagka isang bagay ay iniaay, ito'y pinapatay. Pero ang ating katawan ay buhay kayo. In other words, nililinis natin ang ating katawan para ito'y magamit sa paglilingkod sa Diyos. Banal, nakasiya-siya sa Diyos. Nasaan ninyong makatwirang paglilingkod? Huwag niyong tularan ng sakalibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan niya kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko sa pamagitan ng biyaya na binigay sa akin ng bawat isa sa inyo ay huwag mag-isip sa kanyang sarili ng higit kaysa nararapat yung isipin, kundi mag-isip na may katiniwalaan sa sukat na pananampalataya na ipinamahagi ng Diyos sa bawat isa. So, ganoon din ang sinasabi ni Pablo. Baguhin niyo yung pag-iisip kanya. Huwag tayong tumulan sa kalibutan ito. Kahit dito sa Old Testament, ito po sa mga kawikaan, Proverbs. Ito yung kawikaan, ito po ay koleksyon ng mga magagandang pananalita, karunungan, para makatulong sa atin. Actually, itong mga kawikaan, ito yung naisulat, higit sa lahat, para sa pagpapalaki ng mga bata. Basahin natin sa verse chapter 4, 23-27. Ito ang ating mababasa. Ang iyong puso ay buong sikap mong ingatan. Sa Biblia, ang salitang puso ay dito mitibok. Malimit ito ang ating kaisipan. Ang iyong puso ay buong sikap mong ingatan sapagkat mula rito ay dumatalo yung mga bungal ng buhay. Sino tagagaling sa isip nyo? Ang matayang bibig ay yung alisin. Ilayo mo sa iyo ang mga labing suwail. Tumingin matwid ang iyong mga mata sa unahan. Ano yung mga unahan? Yung pupuntahan natin. At ang iyong mga paningin ay maging matwid sa iyong harapan. Ganyan. So yun ang sinasabi kahit sa Old Testament, tayo nakafocus sa ating goal. At ang goal natin ay ang langit. Wala namang iba, hindi ang langit. Maghintay katulad din ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin upang tayo ay marating natin kanya ang pagkatao ng ating Panginoon. Maraming mga kapatid ang tapat sa pananampalataya na pwede mong tularan. Totoo yun. Pero ang pinaka-ideal sa atin ay ang ating Panginoon. Dito sa Ephesians 4:13. Ano dahilan ng pagtuturuan niya?
Upang yan, sa verse 2, upang yan na mga banal sa gawain ng paglilingkod sa katitibay ng kawan ni Kristo hanggang kailan. Hanggang makarating tayo lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat na ganap na kapuspusan ni Kristo. Wala tayo, gusto natin may katulad ng Panginoon. Bakit? Para makatag tayo sa langit. So tayo, pinagmamasdan natin ng Panginoon. Sa ating halimbawa, at gawin din sa kanyang pagganap, sa kanyang gawain, nakapokus siya sa goal niya. Wala ibang ginawa ang Panginoon, kung dito pa rin ang kanyang misyon sa lupa, nailigtas tayo tayo. So tayo rin gano'n, nakapokus tayo sa ating goal. At doon nagampanan niya ang lahat ng mga bagay, siya umupo sa kanang kamay ng Diyos. So nasa kanyang ang kapangyarihan ng pagliligtas na ibinigay sa kanya ng Diyos. Isang-alang-alang natin ng ating Panginoon. Ano? Siya yung nagsimula at nagtapos ng ating pananampalataya. Siya nagsimula. Siya rin nagtapos. So, ano simula niya? Iniwan niya yung langit pumunta sa lupa. At paano niya nagtapos? Siya namatay sa krus at apoy na magulit. At siya naging pinagmulan ng kaligtasan kanya. So, siya nagsimula, siya nagtapos. Siya magbibigay sa atin ng ating kaligtasan, yun ang ating Panginoon. Wala nang iba, kundi ang Panginoon. Siya nakaupo sa kanan ng Diyos. Siya yun yung kanang kamay ng Diyos. Yun ay pananalita ng mga naulang tao para ibigay sa atin ng kahulugan na siya'y nakaupo sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kasalukuyang panahon, ang kaligtasan ay wala sa kamay ng Ama. Wala sa kamay ng Espiritu Santo. Ito na sa kamay ng ating Panginoon. Siya yung ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas. So sa Hebrews chapter 1 verse 3, siya yung nakaupo sa kanan ng Diyos. Ganoon din sa Hebrews chapter 8 verse 1. Pero paano siya nakarating doon? Siya yung nakaupo sa pamagitan ng krus. Nagampanan niya ang mga bagay dapat nagampanan. Siya yung gumupo sa kanan ng Diyos. Yan ang ating Panginoon. So siya nagtagumpay. Detinis din niya ang mga pag-uusik laban sa ating Panginoon. Kung titignan natin ang mga pag-uusik, meron man na ating nararanasan, walang kwenta sa dignans ng ating Panginoon. Isipin natin ang katotohanan na kay Diyos sa kalubalang sa atin. At ang mga taong lubalang sa atin, sila lang umusik sa ating Panginoon. Tinis ng Panginoon yun. At kung itukumpara natin sa ating pagtitiis kanya, hindi pa tayo nakaabot sa punto na tayo pinatay. Katulad ng ating Panginoon. Isipin po natin, ang ating Panginoon, siya nagsimula, siya nagtapos ng ating kaligtasan. Dahil sa mga bagay na kanyang tiniis, napunta sa kanyang kapangyarihan ng Diyos, sa kaligtasan. Kaya siya po sa kanan ng Diyos. Para makarating sa doon, kailangan nilang tiisin ang lahat ng mga bagay hanggang sa krus at siya namatay. So, kung kumpara sa atin, hindi pa natin naranasan yun. O meron pag-uusik tayo naranasan ngayon. Pwede sa punto na tayo pinatay. Katulad ng ating Panginoon. So, tingnan natin ng Panginoon. Tiniis na yun para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Ngayon, may mga bagay na ating naranasan. Ito'y dulot sa katotohanan. Nung tayo'y naging Kristiyano, tayo naging mga anak ng Diyos. Sabi sabihin, meron tayong masalain. At bilang relasyon, bilang anak ng ating mga nasa langit, tayo kanya'y dinidisiplina kanya. Tayo po ay dinidisiplina ng ating mga nasa langit. Basahin natin sa Hebreos at sa Tagalog. Ito po sa ikalimang hanggang ikawalo. At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinaparusa ng bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina.
Kayo'y pinakikituruan ng Diyos bilang mga anak. Sapagkat anumang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina, na siya nararanasan ng lahat, kung gayon kayo mga anak sa labas, at hindi mga tunay na anak. So tayo ay may relasyon sa Diyos bilang ating Ama. At tayo dinidisiplina ng mga ito. Isang bagay na makikita natin, kapag ka mga magulang dinidisiplina kayo ng mga anak sa tamang paraan, susunod ang kailang mga anak. Sila ay narespetuhin. Narespetuhin ng mga anak ang kailang mga magulang, di ba? Dahil pinakikita ng mga magulang, at sinabi ng binasa natin, na yung pagdidisiplina na yun, hindi para saktan sila. Kundi tanda ng pagmamahal ng mga magulang sa kailang mga anak. Gayon din sa ating mga nasa langit. So dumadanas tayo ng mga bagay na ayaw natin. Ito'y bahagi ng disiplina ng Ama. Minsan, gusto natin sa ating mga anak, madali. Madali na lang sa kanila. Minsan, hindi wise yun. May isang, ito po, nabasa ko lang. May isang bata, tapos siya umalis. Doon sa kanya nalagyan. Doon sa kuko. So, ang ginawa niya, kuha siya ng yung gunting, ginunting niya yung kuko. Lumabas ngayon yung butterfly, bumagsak sa lupa. At namatay. Bakit siya namatay? Dahil yung parangan ng paglabas ng butterfly, lumalakas ang kanyang pakpak para siya makalipad, ganyan. Yung kinakaya tutulungan niya, kung mamatay yung butterfly, hindi na siya makalipad, hindi mamatay siya. Yung gano'n din ang pagdidisiplina ng Ama lalaki sa langit. Kung tayo din ng disiplina, magduhod natin kanyang, huwag tayo magalit. Pagka tayo ay dinidisiplina kanya. Dumadaas tayo ng pag-uusig sa buhay na ito, o nasasaktan tayo sa pamamagitan ng pangalan ng salita ng Diyos. Dalawang paraan ang pagdidisiplina ng magulang. Kaya pagsasabihan, huwag kayo papaluin. Di ba? Dinadanas natin bilang mga Kristiyano kapag tayo dumadanas ng pag-uusig. Dahil tayo mga Kristiyano. Kasama talaga yun. Ngayon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, sa maraming pagkakataon, hindi naman masakit. Pero ang characteristic ng salita ng Diyos ay ganito. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even into the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Isa na sakit sa atin, mapakinggan ang salita ng Diyos, lalo kung tayo ay may pagkakamali, hindi mo mga kapatid. Pero yun ay disiplina ng Diyos. Sa verse 9 and 10, basahin po natin. Bukod dito, tayo nagkaroon ng mga salamat. Katulad namin, kayo mga masalamat. Upang tayo disiplinahin. At sila ating ginagala. Hindi ba dapat na tayo lalong pasakop sa Ama ng mga espiritu upang tayo mabuhay? Sapagkat tayo kanilang dinidisiplina ng makikiling panahon ayon sa kanilang pinabubuti. Ngunit dinidisiplina nila tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo makibahagi sa kanyang kabanalan. Ganon itong ating mga ama sa laman. Dinidisiplina tayo. Ayon sa kanilang minabuti, pero tandaan natin. Pag lumaki tayo, malaki ka na. Makikita mo, ang ating mga magulang nagkamali. Hindi sila perfect na magulang. Alam natin yun. Pwede disiplina tayo sa kailang minabuti kanya. At nirespeto natin sila sa ganung bagay. Pero sila yung mga tao nagkakamali. Hindi ba dapat higit natin respetuhin ng Diyos na hindi nagkakamali? O titignan natin, pag nag-reflect ka sa mga bagay nung kay mali, at kayo lumaki na, makita mo, pag nagkamali mga magulang mo sa ibang paraan. Pero hindi natin ang mga nasa langit, ganyan. Kung direspeto natin ang ating mga magulang na nagkakamali, dahil sila yung mga tao, higit natin respetuhin ng ating Ama sa kanyang pagdidisiplina sapagkat hindi siya nagkakamali. Namo na dapat nating respetuhin kanya ang kanyang pagdidisiplina sa atin. Sapagkat hindi na nakapagpapatibay sa atin. Nakakapagpatibay sa ating
pananampalataya. Ito ay observation ng isang tao matanda na. Malaking pagkakaiba ang mga bata noong unang panahon kaysa sa mga bata ngayon. Ang mga bata na lumaki ng panahon namin ay mas matatag na tumitingin sa buhay. Dahil naranasan nila at sila'y nasanay sa ganung paraan. Yung mga millennials, ngayon, hindi sila ganun. Madali silang babagsak sa anumang pagsubok. Hindi katulad ng mga tao, no? Mangulang pa, walang internet. Walang cellphone. Pupunta sa library. Ikay magre-research doon. Ikay gugul ng oras. Yung mga bata, internet lang, tapos na. Walang sila na pagtitiis. Yan ang tinuturo sa atin ng pag-uusig na nangyari sa mundong ito. Natututo tayo magtiis kanya. At sa ganung paraan, magiging matatag tayo. Dito sa Romans chapter 5, ganun na sinasabi ni Apostle Paul. Basahin mo natin. Nagagalak tayo sa pagkatay narin ganap. O tayo niligtas. Nagagalak tayo doon. Verse 1. Kaya't yamang tayo inaaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Sa pamagitan nito'y nakakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng palatay ng Diyos. Siyempre, nanaligtas tayo. Hindi ito luminto. At hindi lamang gayon, ganyan. Hindi lamang gayon na ating ginagagalak, sabi ng Apostle Paul. Kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatihan. Sa pagkakalam ng kapigatihan, nagbubunga ng pagtitiis. Yan ang dinudulot ng kapigatihan. Tayo nagtitiis. Kaya yung mga nangulang bata, noong unang panahon, na dumanas ng kapigatihan, sila natuto magtiis. Hindi ang mga bata ngayon. Kulang sila ng pagtitiis kasi mas magaan ang dinadaanan nila kaysa ano. Pero silang iba klase problema nila kaysa noong unang panahon. At ang pagtitiis ay pagpamatibay. Siyempre, pag kayo nagtitiis, ito tumitibay. At ang pagpapatibay ng pag-asa. Habang tayo tumitibay sa ating pananampalataya, lalo tayo lumalapit sa ating pag-asa. At tayo lumalapit sa kaligtasan. Ang dahilan, bakit tayo dinidisiplina ng Diyos, ay para tayo maging katulad niya. At tayo magkasama niya sa langit. Pagdating ng ating Panginoon. Maging katulad natin ng Diyos eh. At ang bagay niyon, hindi mo automatic sa langit. Sinasanyo na tayo ng Ama sa panahon na ito. Para pagdating natin sa langit, maging katulad natin ng Diyos. Dito sa 1 John, chapter 3. Paano tayo mag-enjoy sa langit kung di natin katulad ng Diyos? Paano tayo mag-enjoy sa langit kung ang interest natin, di ba sa interest ng Diyos? Umpisin mo na yun. Kaya tayo ay tinuturuan sa mundong ito para maging katulad natin ng Diyos. Kaya basahin natin. Sa 1 John chapter 3. Pagdating sa langit. Masdalin niyo kung anong uri ng pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. At tayo ganyan nga. Dahil dito, hindi tayo nakikilala sa kalibutan sapagkat siya hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa naayag kung maging ano tayo. Hindi natin alam kung itsura natin sa langit. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo maging katulad niya sapagkat siya ating nakikita bilang siya. Pero pa tayo maging katulad ng Diyos automatic. Sinasanay na tayo ng Diyos ngayon. Sa mga bagay na ating naranasan dahil tayo mga Kristiyano, mga anak. Ngayon, walang disiplina na nasisiyahan yung dinidisiplina. Wala pa akong nakita ito. Habang pinapalo yung bata, siya nakatuwa, nakangiti. Hindi ayaw niya, nasasaktan siya. Palagi masakit yun. Pero ano ang magiging bunga no? Itong prinsipyo na sinasabi, in Hebrews chapter 12, hindi lang ito totoo sa spiritual, totoo rin sa physical. Lahat ng mga tao nagtiis, ano nangyari sa kanila? Sila nagtagumpay. Sa atin, ang ating pagtatagumpay ito,
tayo maging matuwid kanya. Maranasan natin yung kapayapa, bunga ng papayapa, bunga ng maging matuwid kanya. Sa harapan ng Diyos. Dahil nasanay tayo doon. So, sinasanay tayo ng Diyos ngayon. Tayo sinasanay na magtiis. At sinasanay tayo na matapos natin ang ating takbuhin at makarating tayo sa ating layunin. The Apocalypse chapter 2 verse 10, yung huling bahagi, sapagkat ang Apocalypse ay aklat ng pagtitiis. Ito yung pag-usig sa mga Kristiyano. Pero sabi niya, ang makapagtiis hanggang sa kamatayan kanya ay bibigay ng puto ng buhay. Bakit naranasan nila yun? Kasi makapagtiis, di ba? At makarating sila sa gantimpala ng langit na binibigay at pinangako sa atin ng Diyos. So, imagine natin ng isang atleta na sinasabi, hindi lang mananalo ka. Hindi lang mananalo. Mananalo ba yan? Hindi, isip yun si mananalo. Pero kung ang atleta, kahit napakalayo ng pag-asa niya manalo ko kanya, magsasana yan. May pag-asa siyang manalo. Dahil meron siyang goal na gusto niya manalo kanya. So, yun ang sinasabi sa atin ng bahagi ito ng Hebreo. Ilagay natin ang ating kaisipan na tayo ay magtagumpay sa ating takbo. Huwag natin kalimutan kanya bilang panghuli. Yung nauna sa atin ay mayroong pananampalataya. Dapat ganoon din, magkaroon din tayo ng pananampalataya. Kaya sila ay kinasya ng Diyos. Dahil sa kailang pananampalataya, dapat magkaroon din tayo ng pananampalataya. Pero you have to work for it. Hindi automatic yung pananampalataya. Kailangan natin pagpaguran, pagtrabahuhan ang yung bagay na yun. We have to stay focused. Madali tayo mawala sa focus. Stay focused. Pero tandaan natin, kailangan natin magtiis sa mga bagay na ayaw natin. Dahil tayo mga Kristiyano. Katulad nila. At ang Diyos inasa atin. Ito ang pinakamaganda. Bagamat tayo nagtitiis, ang Diyos ay nasa atin. Gusto ng Diyos na tayo magtagumpay. Hindi tayo nakakaranas ng kabigatuhan dahil sa ating pananampalataya dahil gusto niya tayo mabigo. Hindi. Gusto niya tayo magtagumpay. Katulad ng sinong magulang. Gusto niya magtagumpay ang kanyang mga anak. Gusto natin magtagumpay sila sa anong bagay na kanilang ginagawa. Ginagawa natin lahat ng mga bagay para sila magtagumpay. Gawin din ang ginawa ng ating Panginoon. Unang-una, sinugo niya ang anak para sa atin. Para tayo mapapatawad sa ating mga pagkakasala. Sa John chapter 1 verse 29, nakita nila ang ating Panginoon. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Siya ang nag-aalis, kanya nagkasalanan lang sa libutan niya. Ginawa ng Diyos siya, di ba? Sinugo niya kanyang anak para tayo magtagumpay. Again, nasa nakaupo siya sa kanan ng Diyos. Ano yung sabihin nyo? Tapos na gawain niya. Tayo, ang kaligtasan ay available sa atin kung gusto natin maligtas. Pero yun din ay halimbawa sa atin. Kung ang Panginoon, ginawa niyang mga bagay na ipinagutos sa kanyang ama, siya nagtagumpay. At siya nagkaroon ng gantimpala na pangalan din sa lahat ng pangalan, at siya po sa kanyang Diyos, ganoon din tayo. Tayo makikibahagi sa kalalatihan ng ating Panginoon kung tayo magtatagumpay. So ito pong bahagi nito ng Hebrews chapter 12, actually, magandang tingnan sa kaisipan. Yung mga nauna sa atin, mga Kristiyano, nakatingin sila sa atin. Sila yung ating children as well. Kaya niya gawin niya, kaya niya nagawa namin, kaya niya gawin niya. At ang Diyos ang ating pinakamunang katulong para tayo magtagumpay. Dahil gusto niya tayong magtagumpay. Sapagkat siya, Ama, tandaan natin yan. Baligtad ang sermon natin, na Thursday ngayon. May nakatungong tayo sa Ama. Sino mang Ama, gusto niya magtagumpay ang kanyang anak. So ito po ang ating mensahe po sa hapon ito. Sana po ito ay nakatulong sa atin na tayo maging focus
sa ating pupuntahan. At hindi tayo ma-distract ng anumang bagay na nasa ating kapaligiran. So ito po ang mensahe natin sa nakatulong po sa atin. Maraming salamat mga kapatid. So ibigay natin yung brother ng walang pagpapaawit.